si Ibiang. Gusto namin na maramdaman mo na mahal ka namin ng daddy mo. Alam mo din, Faith, ikaw ang puso. Paano si Kuya Katoy? Tinanggap niya lang din mahal. Hindi niya alam. Sobrang galit ni Kuya Katoy sa ating kailangan niya malaman ng totoo. Sana po. Sabihin ko na hinahanap niyo po ako. Parang hindi na po ako ipamigay. Kayo na po ang tatay ko eh. Madalas mo bang makita ang Ay! Papasok na po ako, Nay. Ayun ang maayos! Attention! Alright, catch! Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ipinapahayag ko, ang babaeng huminto sa screen na ito ay hindi na magkukulang. Naway maputulan ng utang, kahirapan, pasakit, pag-aalala, paghihirap at kamatayan. Dahil malinis ang puso mo. Mag-alay ng amen at ishare ang biyayang ito sa iyong pamilya. Naway dumating sa iyo ang isang himala ngayon mismo. Ayun ang maayos! Hoy mga kabayan, it's me again, Kai in Finland. Ang bilis lang talaga ng panahon, no? Biruin nyo, naka 2 years na kagad kami mga first batch ng store worker dito sa bansang Finland. From year 2024 at ngayon 2026 na, nagbunga na din ang pagiging mabait namin ni Pleyado dahil nga nakarating na rin ang second batch at last April. Pero kahit 2 years na kami dito, marami pa rin na nagtatanong sa inyo kung ano nga ba ang pathway namin papunta dito sa bansang Finland. Kami nga po pala ay produkto ng EDI Staff Builders. Ang EDI Staff Builders po pala ay kilala na nagpapaalis sa mga Pilipino papunta sa bansang Finland. Hindi lang po mga store worker ang napaalis nila. Marami na rin po silang napaalis ng mga chef at mga waiter at waitresses. Madami din po ako nababasa sa mga comment section na kung meron ba kami placement fee or processing fee. At meron pa nga nagtatanong kung magkano daw ang show money. Ang sagot ko po dyan ay wala po kami binayaran na kahit na piso para sa processing fee at sa placement fee or kahit anong show money. Wala din po kami binayaran sa language training namin dahil sagot po yun ng employer. Kaya kung meron po mag-email sa inyo at sasabihin na meron pong hinihinging pera o meron pong bayad ng training language o ang processing fee, isa po yung scammer. Dahil hindi at never pong manghihingi ng kahit na piso ang EDI Staff Builder sa pagpaprocess ng mga application natin. Maging mapanuri po tayo mga kabayan, lalo na kapag nag-a-apply po tayo. Huwag po tayo magpadala sa mga salitang ginagamit ng mga scammers. Alam ko po na gusto natin makaalis ng bansa, pero mas mainam pa rin po na mag-research at maging mapanuri. Lagi ko nga po sinasabi sa vlog ko na prayer is the key. Ayun na mga kabayan, sana kahit pa paano nakatulong sa inyo ang video na ito. Hey pa! Hoy mga kabayan, it's me again, Kain Fit. Pedro, relate mo. You know river. Gusto mong suportahan ang kidney mo, panoorin
this is dumb. This girl is so dumb. This girl is so dumb. Bro, what the? Pumasok na rin siya sa politika bilang senador gaya ng kanyang ama, ina. Kaya lahat sila nakamapang nasa Senado. Number 3, Rosio Zubel. Where is that of people? Ang pamilyang Zubel Ayala. Kontrolado nila kaya nila, BPI at Globe. Magkano? Natayang nasa $3.1 So dumb. Si Rosio ay modern Perez, style icon at social media personality. Nang morning school siya sa London. Tapos mamatay din siya ng crush sa school on the side sa New York. At kung bibisitahin mo ang kanyang Instagram, ay talaga magpapasada all na lang talaga. Number 2, Catalina Razon. Siya ay anak ni Enrique Razon Jr. Isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. With around $11.5 million net worth. Pero si Catalina Razon, hindi agad pumasok sa kanilang buwan career. Pinilit niyang maging DJ. Yes, DJ Katsu. Nag-perform na siya sa international clubs at festivals. Proof na kahit anak ng Big Value, pwede kang pumili ng sariling item. Number 1, the CC Dreams. Opo, ang nasa numero 1 natin, hindi isang tao lang, kundi magkakapatid. Ito ang third generation ng C Dynasty. Ang anim na anak ni Henry C. Sr. ay may connected network na halos God, guys. 'Sa lahat ng shower curtain na nasubukan ko, ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko. Kasi ganito lang siya ka-steamer na nipis kapag naka-foam. Pero ganito lang din siya kalapit kapag naka-open. Para siyang PVC sliding door pero in a fabric version. Ulit ako itong ginagamit kaya pinili ko na lahat ng kulay. Meron akong beige, green at itong color gray. Partition curtain to na hindi lang para sa banyo kasi pwede rin natin magamit sa kusina or kaya naman sa kwarto. Pero dahil waterproof na nga rin ito, pwede natin magamit sa CR. Kahit very slim lang siya kapag nakatulog. Pero makapal naman yung material. Dalawang part ito, meron siyang round na side, tapos ito naman yung medyo maganda. Lahat sa banyo ay tumatulas sa hinaharap natin kung sa nababas ang area. Para kapag natansi ka ng tubig, matiis na rin lang siya. Kami na rin pala itong mga upang pagpipili. At nakakatuwa kasi meron na siyang metal balls, kaya kapag hinahawin, napakasimple na. At kapag tapos naman na ito gamitin, is lang lang na. At ibang sizes din pala itong pwedeng pagpili na nilalagay ko na lang yung Oh. dyan sa baba. Sa lahat ng shower curtain na nasubukan ko, ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko. Kasi ganito lang siya ka-steamer na nipis kapag nakatubay. Oh, see? Hello, Ba't ganun? Alam